Hello, magandang umaga sa inyo mga kaibigan. This is Coach Ronnie Nopia ng Nature Greatest Treasure Health and Wellness Center. Dito po sa Kiedsa Plaza, Unit 2A, second floor. Ang landmark po natin ay MRT Station, McDonald, EDSA, and Personal Collection. Magkalapit lang po yung ating building ng Personal Collection, ang Kiedsa Plaza. Mga kaibigan, isi-share ko lang po sa inyo ang produktong aking na-discovery, si Doc Honey Tibicos. No? Ito po ay ginamit ko sa ilang buwan na aking paggamit ay bumuti ang aking pakiramdam. Ito po ay si Doc Honey Tibicos ay meron po siyang prebiotics, probiotic enzymes, at anti-tumor, anti-cancer, anti-inflammation, kung saan yung aking mga masamang pakiramdam sa katawan tulad ng pananakit ng balikat, pananakit ng likod, dahil sa inflammation at bukol ay ako po ay nagdusa ng halos 1 taon, no? At nagrugi dahil na-stroke ako, bumara yung ugat, dahil lumalapot po ang aking dugo dahil sa hindi ako makatulog sa sakit na nararamdaman ko sa katawan. Mga kaibigan, nang dahil sa Doc Honey Tibicos, ako ay natulungan at yung mga sakit na nararamdaman ko unti-unti sa pag-inom ko nito ay naglaho ang gout, arthritis, inflammation, at lalo na po yung bukol na lumitaw sa aking biig at sa singit, no? Ay unti-unting naglaho at sa ngayon po ay wala na po siya, no, mga kaibigan. Ano na lang po, naghihilom na lang po yung sugat kasi nagpusa po siya, lumabas yung mga white blood cell at mga parasite na maliliit, no. Natulungan po ako nito at nung aking ginamit na laser device, no. Mga kaibigan, dito pa lang po malaking bagay na po na itulong sa akin na Doc Honey Tibicos. Kasi po, kung sa hospital ko wala naman po ako may babayan, baka mamatay po ako sa consumption, mga kaibigan. Dahil bawat sakit siyempre re-resetahan ka ng gamot tulad sa aking tuberculosis, hika, yung kidney, yung baradong ugat. Ang dami ko pong sakit na naranasan sa aking katawan. Kaya sa paggamit ko ng Doc Honey Tibicos, ito lang po ang nag-iisang produktong ginamit ko para matulungang bumuti ang pakiramdam ko. Ito po ay nakafocus sa ating large intestine kasi nandun po yung sa terminologies ng mga doktor, natural fatty doctors at medicines, yung si gut microbiota, yung lining po ng ating bituka, pag nagkaroon po ng leakage yan, yung mga dumi na ating na-stock sa ating katawan mula sa pagkain na hindi kaagad natin didispatcha o na idudumi, yan po ay nire-recycle ng ating bituka, no? Pag ni-recycle po yon, sasama uli sa ating dugo. Ang good news dan, yung mga bakterya sasama sa dugo, nagiging dahilan ng iba't ibang klaseng sakit. Ngayon, ayon sa mga doktor, yung tiyan natin may 300 plus na karamdaman na pinagmumulan. Bakit? Nandiyan po kasi yung parasite, bulati, at mga bad bacteria. Good news guys, itong produkto natin ay mayroon po siyang good bacteria, probiotics, na kung saan kaya niyang i-regulate ang mga bad bacteria. Ayon sa mga nag-aral na scientist, doktor, pag umabot po ang percentage ng bad bacteria sa 10%, yan po ay madodomina ang ating mga good bacteria. So dapat po nakokontrol siya ng ating probiotics.
good bacteria. So good news, ang Doc Honey ay mayaman sa probiotics at prebiotics. Mga kaibigan, ang sikreto ang aking ginamit, maging sa ulam, araw-araw, yung pulang sibuyas, mayaman siya sa prebiotics and probiotics. At yung kamatis, para sa aking puso, yun ang kombinasyon niya. Kinakain ko po siyang hilaw. Araw-araw yan. Halos ilang buwan na po ako kumakain yan. Isang taon na. So, kaya pala ako sumisigla, lumalakas dahil doon sa aking ulam na raw o hilaw. Hilong sibuyas, hilaw na kamatis. At nadagdagan po nitong fermented Doc Honey Tea because ginawa ko po siyang juice drink o parang alak. Every morning, shot ako ng isang baso at sa gabi bago matulog. Ang sarap ng pakiramdam ko, mga kaibigan, at ang pagtulog ko dahil sa Doc Honey Tea because. So meaning, nakatulong ito sa pagre-repair ng aking mga cellula. Kasi itong Doc Honey Tea because po ay meron po siyang immune booster at kahit aralin po natin, pagkain po ng cells, ng cellular, ng katawan, ang mga prutas, yung inside. Kaya pansinin nyo po, ang mga may-ari nito, sila Engineer Roland Tamayo at Doc Honey Tamayo. Senior citizen na po ang edad nila pero hindi halata. No? Ako po 56 lang pero mas senior ang tingnan ang hitsura kaysa sa kanila. Sila po, hindi pa namumuti ang buhok. Ako puti na ang buhok. Bakit? Kasi maintain nila ang paggamit ng Tibicos dahil sila po ang manufacturer ng produktong ito. Sarili po nilang pagawaan sa Dawag City. At sila din lang po ang may-ari. Wala silang kasusyo. Kaya mga kaibigan, kung sasali po kayo sa isang direct selling network marketing business, piliin nyo po yung may factory at nag-iisa lang yung founder, yung may-ari. Kasi po, pag marami po ang may-ari ng kumpanya, pagdating po sa pera, ang iba dyan nagagahaman hanggang sa mag-away-away, ang pera ugat ng corruption, ayan, sisilipan, hanggang sa maghiwa-hiwalay. Sayang po ang network natin na nabuo. Kasi po, back to zero ulit tayo, yung grupo natin sayang. Kaya po, sa network marketing business, dapat maingat tayo sa pagpili ng kumpanya. Tatanungin nyo po ang behind the company, ilan ba may-ari niyan? Pag marami pong may-ari, huwag na kayong sumali. No? Lalo na yung produkto, walang sariling factory. Naku po, ako po ay nagtayo din po ako ng sariling direct selling. Kumukuha lang po ako sa factory, dyan po sa Fairview. Alam nyo po, napakamura lang po ng mga capsule. Noon, nasa 100 per bottles lang. 100 pesos per bottles. Imagine mo, times 10, di 1,000. Yung iba ginagawang times 20. Ang isang capsule, 100 capsule, ay nagiging 2,000 per bottles. So, sa product pa lang, makakaloko na tayo sa marketing. No? Bodol ba? Diba? Kung direct selling lang, walang masyadong patong. Ayon sa Republic Act 56, no? Ay 70-30. 70 yung operation, 30 lang sa company. Pero nangyayari po sa network marketing, karamihan po ng mga walang factory, budol po yung products nila. No? Pati yung marketing plan. Binubudol yung mga walang kamuang-muang sa network marketing. Kumbaga, na-hype sila doon sa mga compensation na hindi naman totoo. Na-experience ko nga po doon sa isang company. Kaliit-liit na payout hanggang ngayon, di ko nakukuha. Yung produkto nila, kapiraso lang nakuha ng client ko.
laki na lalagyan ng bag. Pero ilang bote lang, 3 bote. Kung susumahin mo po, wala pang 1,000 halaga ng 3 bote na yon. Pinapower lang ng speaker, sinasabi, ito ang power niyan, ito, lahat ng kung ano-ano, no? Pero ang totoo niya, paano magkakaroon ng stem cell ang isang produktong dinaan sa proseso? Di ba? Ang isang produkto pag dumaan sa grinder, mainit, nawawala po yung inside. No? Kaya hindi po dapat tayo naniniwala o nagpapaniwala doon sa mga nagsalita, sa mga nagsasalita. Suriin natin mabuti ang produkto kung totoo. Nandiyan pa yung enzyme ng produkto, nandiyan pa yung sinasabi nila power ng products, effectivity. Kasi po, ang totoo niyan, yung products, mamimintain natin yung enzyme niyan o nutrients kung yan ay raw, sariwa. O good news guys, ito po si Doc Honey Tibicos, assisted po siya ng DOST. Dumaan sa clinical study. 20 test pumasa. At syempre, approve po tayo ng BFAD, Food and Drugs Administration, at pumasa sa Good Manufacturing Practice. At ito po ay raw, fermented na prutas. Hindi nawala yung kanyang enzyme. No? Sa madaling salita, madaling intindihin, boro. O di ba? Nung unang panahon, nauso ang boro. O di ba, borong isda, ang gamit lang na preservatives yung salt. Di ba? Asin. Ay sa Bible, ang asin ay ginagamit na ano yan, pang-preserve ng pagkabulok ng mga laman. Nagagamit din pala yan sa pagburo ng mga isda, karne, ang asin. Diba? Ito po good news guys. Himalayan salt ang ginamit na salt. At wala ng ibang chemicals. Yan po ang kanyang proseso. Nilagyan po siya ng prebiotics para lalong dumami ang probiotics inside. Okay? Kaya mga kaibigan, napakamura ng ating produkto. Pag bumili kayo ng package, may value po ang inyong binili. Kasi ako po, 1 bote lang ang binili ko o ginamit na produkto sa loob ng 1 linggo na tinipid ko 1 cup lang sa 1 baso na tubig, hinahalo ko. Bumuti na po ang pakaramdam. At tuloy-tuloy po ako umiinom nito. Kahit na okay na pakaramdam ko, tuloy-tuloy minimintain ko po para yung sigla ng katawan ko. Kasi ito, pag kinamit mo, yung electrolytes ng ating katawan ay nami-maintain yung sigla ng katawan ko, nami-maintain, at yung pagdumi, nami-maintain yung regular na pagdumi araw-araw. So yun po ang tulong ng Doc Honey Tibicos, mga kaibigan. Kaya kung ako sa inyo mga kaibigan, bumili na po kayo ng package. Sa affiliate package consultant, 2 na po agad. Dati po 1 lang, ngayon 2 na. So may value po yung inyong bibilihin, mga kaibigan. Kasi ito nabibenta ng 2,205 isa. Namuunang ka lang na 1,998, nabinta mo sa 5,000, di ang laki ng tubo mo. Depende sa kausap natin mga kaibigan. Kasi meron ako reseller, nabibenta niya sa 2,000. Binili niya lang dito sa office ng 1,002, benta niya 2,000. Di may 800 pesos per bottle. O di ba tumubo siya? So, direct selling pa lang yan mga kaibigan. 20% discount. Ngayon, pag bumili po kayo ng product na to, gamitin nyo muna. Sabi ko nga, use the product number 1. Para ma-experience nyo yung na-experience ko sa products na to. And then, ikwento nyo po yung kabutihan na idulot ng produkto. Yung health benefits. Sabi nga natin, health is priority. Yun lang wala kang sakit, isang malaking kayamanan na po yun mga kaibigan. Wealth and health. Diba? Yung hindi ka nagkakasakit, nakatipid ka sa gastos, malaking biyaya ng Diyos po sa atin. Kaya, mayroon kang kwento tungkol sa products kapag ginamit natin. And then,
Yung nakwentuhan mo, magkaka-interest yan, makakabuo ko ng grupo. Diba? Build your network group. So tatlo lang yung mamaster natin. Use the product, share the products, and then build your network group. So this is yung si Group A, si Group B, bumili ng package, natural may referral fee tayo. 150, pag affiliate to affiliate, 400 ang pairing, 10 first, maximum income, 4,000 a day. Okay. Guys, yung ating manager at presidential, unlimited ang pairing bonus. Kaya mga kaibigan, simple lang po ang complan, madaling intindihin. Para tayo ay magkaroon ng passive income, gamitin yung product, i-share, at magbuo ng grupo. Invite nyo po rito sa opisina yung mga kakilala nyo, at ako na po ang bahala mag-explain sa kanila. Yung mga napasali natin, dapat po mapa-attend natin ng new distributor orientation para mapalakas natin ang kanilang paniniwala, kumbaga sa ano yung pananampalataya nila sa produkto at sa kumpanya ay tumatag. Kasi pag wala po silang aral, wala po silang training, mga kaibigan, mahina ang pundasyon yan. Kaya pansinin nyo, marami pong bumili ng package ito. Maraming sumali. Good news guys, ni isa walang nagtitraining. Samantalang may opisina naman tayo, kompleto na marketing tools. Nandito naman po ako, handa akong magserbisyo. Kaya ko pong i-discuss yung ating basic distributor orientation program. Kaya ko pong i-explain sa inyo kung paano tumatag ang paniniwala sa network marketing business. Ang problema lang, yung iba, may sakit na pong acne. Alam mo yung acne? Alam ko na yan. Pero tinanong mo, walang kamalay-malay. No? Ang tagal na sa NGT, sa Nature Greatest Treasure, nagtatanong pa rin kung magkano discount. Yan yung mga downline kong tamad. No? Tamad mag-aral. Tapos ang gusto pa nilang mangyari, dahil sa hindi nga nag-aaral, asa kay apply sa presentation. Ay tulad sa akin, may trabaho, hindi naman ako nila pwedeng gawing alipin kung saan sila pupunta. Dito po mga kaibigan, ang may responsibilidad na gawin ang negosyo, tayong mga sumali, nag-invest. Kasi po ito, kahit 1998 lang na bumili ka, ay katungkulan mong pag-aralan ng negosyo. Negosyo mo yan eh. Kumbaga ikaw ang CEO, ikaw ang Chief Executive Officers ng company mo, ng business mo. So, tungkulin mong trabahuin, tungkulin mong aralin. Si upline na nag-invite sa'yo, ang responsibilidad niya, ikaw ay tuturuan kung paano gawin ang business. Iti-training ka lang yan. Ngayon, bonus na lang yung sasamahan ka kung saan-saan. No? Pero ang tamang sistema, dapat lahat tayo nag-aaral patungkol sa produkto, patungkol sa negosyo, at kung paano tumibay ang pananalig mo sa kumpanya. Kasi po, ngayon po, maraming nagtayo ng network marketing business, network company. Namuhunan lang ng 1 milyon, nagtayo na ng opisina. Mura lang naman ang opisina, tulad nito, mura lang naman to. No? Hindi nila alam, yung BFAD approval pa lang, kada product, napakamahal. Di ba? Tapos, nabudol mo yung tao, dumami yung order, demand, di mo naman kayang i-sustain ng capital. Sayang lang ang panahon. Sayang din ang tao. Di ba? Kaya dito po sa network, titingnan din po natin yung may-ari. Baka walang kakayanan yan i-sustain. O kaya sabihin natin, meron siyang bilyon-bilyon, pero hindi naman po hands-on sa business, hindi naman marunong magpatakbo. Lulukuhin lang po yan ng mga leaders. Yung mga leaders na mahilig sa finance, yung support, demanding, mga demand, sasakyan, allowance. Buti sana kung maliit na allowance, ang lalaki. Tapos magdidemand ng pondo,
Galing po ako sa isang company na international daw kuno. Pero, walang sariling produkto. Angkat. Isa pa yan. Kaya mahal po ang produkto, inaangkat sa ibang bansa daw. Di ba? Imported product, pagdating sa Pilipinas, sobrang mahal. Di ba? Kung ano-ano kinukwento tungkol sa product nila. Pag ginamit mo naman, no? Napakaraming bote, sako-sakong bote. Ang mauubos mo para makaramdam ka ng bote ng pakiramdam. Di ba? Tapos ang isang bote, napakamahal, 18 to 20,000 in above. Di ba? Di ba, budol? Ano pa? Yung capsule, 100 capsule, ibebenta ng 3,000. 2,000. Samantalang pag nagpagawa ka lang yan, wala pang 200. Di ba? Tapos ang may-ari, napakarami. Di ba? Board of Directors. Nag-share sila, wala namang kapital, kundi recruit lang. Wala namang sariling factory. So sasali ka dyan, kawawa ka lang, guys. Kaya mga kaibigan, tatanungin nyo sino may-ari, ilan kayong may-ari. Pag marami, huwag na kayo sumali. Kahit na bilyonaryo pa may-ari, gaano ba kabihasa yan? Ano bang experience sa network? May napatunayan na ba yan sa network industry? Kasi pag hindi, lulukuhin lang yan ng mga leaders na sasalpak dyan sa kumpanya. Bubudulin lang yan. Hanggang sa maubos, hanggang sa murinder, nakapag-bid ka ng network, di sayang ang networking group mo. Kaya hindi ako nagpapatuloy sa mga ganyang kumpanya. Pag alam ko may-ari hindi marunong, hindi na ako sasali. Walang alam yan eh. Halimbawa, yung eroplano, pwede bang mag-pilot yun walang alam? Anong mangyayari? Di ba? Mahuhulog yan, didisgrasya. Kahit sa panlupa ng sasakyan, kotse, pag driving mo walang lisensya, walang alam, walang experience, bangga-bangga yan. Kaya, ganun din sa negosyo. Pag walang alam, ang may-ari, huwag kang basta-basta sasali. Ngayon, may alam yung may-ari, ang galing. Pero ang dami naman nila. Yan, malinaw na sa bandang huli, mambubuto lang yan. Diba? Aantay lang nilang pumasok ang maraming entry, PN. Nakakolekta ng 100 million, 200 million, sabay isasara yung kumpanya at magpapalit ulit ng pangalan ng kumpanya. Di kawawa naman yung mga nagtiwala, nag-invest. Iyan po ang karanasan ko sa 27 years kong pag-network. Alam nyo po, ang matino ko lang napasukan ng network company, Forever Living, natural direct selling. May network man siya, pero hindi ganun kalakas. Pero yumaman po ang kumpanya at maraming natulungan. Yumaman din. Forever Living and DXN until now, nandiyan sila, may sariling building, office, may factory, mayroon pong plantasyon. Yan po ang kumpanyang stable. Kahit mahal na po ang product nila kasi imported, stable po ang kumpanya. Hindi po yung nandito sa bansang Pilipinas, pero yung produkto sobrang mahal. Ang budol. Diba? Nakakaloko. Kaya yung po ang dahilan, mga kaibigan, kaya hindi ako sumasabi. No? Nagtataka yung mga nakarecruit sa akin, nalagyan na daw ako ng grupo, pero bakit di ko pa binabanggaan? Bakit? Bandang uli, maghihiwa-hiwala yan. Hindi sayang ng effort ko. Yung maliit kong mga payout, hindi na ibibigay. Paano pa kung malaki na po ang nagawa kong network? Tapos, ako ang dahilan ng pag-iyak ng mga tao. Diba? Dahil sa kagagawa ng kumpanya. Kaya ako dalang-dala na. Na-experience ko na po yung kaibigan. Kaya hindi na po ako basta-basta na magpapautok sa mga kumpanya o magagaling na may-ari daw kuno ng kumpanya. Pasensya na kayo mga kaibigan dahil yan ang aking na-experience. Paulit-ulit kaming naloko. Yan, mga investment scam, networking daw kuno na may produkto pero angkat yung products, walang sariling factory. Kaya ang product, budol. Yan. Kulang pa sa dokumento. Guys, ingat-ingat po kayo sa pagsasali sa mga network marketing. Unang tanongin nyo, sino may-ari? Gaano kabihasa? May sarili bang factory yan?
May plantasyon ba naka-ready yan? At yung compensation plan, yung marketing plan, dapat hindi pa bago-bago, no? Kung nagbabago-bago man yan, no? Dapat yung nasa marketing department, palitan yan. Bakit? Walang alam yan. Kasi binabago-bago niya yung plan. Hindi stable ang utak niya. Pagka ganun po, mahirap po sabayan ang mga ganun tao. Bakit? Pabago-bagong plan, wala sa katinoon pag-iisip yan. Dapat bago mo ilunsad ang marketing plan, naka-final yan, no? Hindi yung palit-palit, pabago-bago. Yan ang ugat ng pagkasira ng grupo. Paiba-iba, nawawala ang tiwala nila doon sa mga leaders o marketing head na gumagalaw sa isang kumpanya. Kaya pati yung may-ari ng kumpanya nadadamay. Kahit sabihin natin may factory yan, may sariling pagawaan. Pero doon sa mga humahawak sa marketing department, marketing head, dyan ang problema. At saka guys, observe lang po kayo. Kasi pagka marketing head hindi marunong mag-training ng distributor, wala, sa bandang huli yan. Nga. O diba? Kaya advance ko pong sinasabi sa inyo, ingat po kahit ang may-ari ng kumpanya. Bakit? Yung mga partners niya nakasama, pinagkakatiwalaan, yan mismo ang mambubudol sa may-ari. Pagka alam nilang kayang-kayang budulin, no? Yan. Yun lang po, advance ko pong sinasabi yan kasi nangyari na po sa amin yan. Ilang kumpanya po ang aking sinabihan, marami silang pinagkatiwala ang mga leaders ng budol, ng hingi ng pera, ng kotse, bandang huli, iniwan si company. Yung may-ari, yak hanggang sa na-stress, namatay sa problema. Nabaon sa utang yung may-ari. Kakadiman tong leaders na magaling daw puno. Yan lang po, ito si Coach Ronnie Inopia na nagbibigay sa inyo ng idea. Maraming salamat po.